Bakit unreal ang setup na XRP ayon sa analyst? Sa crypto market ngayon, may kakaibang energy o lakas na bumabalik. Ang price charts, liquidity flows, at investor sentiment ay parang sabay-sabay na umiinit. At sa gitna po ng ingay na yan, si XRP ang biglang nasa spotlight. Ayon po kay Steph is Crypto, meron daw tayong nakikitang pattern ngayon na sobrang hawig sa nangyari bago ang legendary run noong taong 2017. Kaya ang tanong, nagbabalik ba ang setup na minsan na pong nagpasabog ng presyo ng XRP? O baka hype lang ulit? Kaya ang video po ni Steph ang siyang nag-trigger ng bagong debate, lalo na sa mga matagal nang nag-aabang ng breakout. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating kasunod na katanungan kung ano ba talaga ang nangyari noong taong 2017. Ayan, kung babalikan po natin, ang 2017 ay hindi po basta rally para kay XRP, kundi isang historical eruption. Mula po sa presyong 0.006, umakyat ito hanggang halos $3.84. Isang pagtalon na nasa libo-libong porsyento. Pero bago po sumabog ang presyo, dumaan muna sa XRP sa matagal na accumulation. Makikitid na ranges, low volume at unti-unting interest. Tapos isang araw, nag-align ang mga triggers at boom, nagkaroon ng parabolic move. Ito po ang pattern na sinasabing kahawig ng nangyayaring kahawig po ng kung ano ang nangyayari ngayong taong 2025. Kaya sobrang pinag-uusapan po ito. Ngayon ay kumusta naman po ang itsura ng setup ngayon? Yan. Ngayon ay gumagalaw po sa XRP sa presyong $2.06 hanggang $2.10. At may napapansin po tayong mga volume surges. May consolidation band po sa paligid ng $2 to $2.20 bilang support. At saka $2.45 to $2.60 bilang resistance. Para po kay Steph is Crypto dito at sa iba pang mga analyst, kahawig ito ng base pattern bago sumabog ang presyo noong nakalipas na taong 2017. At hindi lamang po charts ang nagsasabi, kundi pati fundamentals. Ang institutional flows ay pumasok. Ang spot XRP ETF ay nagdadala ng daang-daang milyong dolyar. At ang supply sa mga exchanges ay pababa. Ang rising demand, shrinking supply ay bullish combination po talaga. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng institutional moves? Kapag ang institutions ang gumagalaw, may ibig sabihin ito. Ayon po rito sa ulat, ang mga bagong XRP ETF ay nagkaroon ng malalaking inflows. Ibig sabihin, maraming malalaking investors ang unti-unting nag-a-accumulate. Kapag ganito po ang dynamic, nagiging favorable ang environment para sa price appreciation. Ang supply ay bumababa, ang demand ay tumataas, kung saan ay classic setup para sa rally. Dahil dito, marami pong analysts ang tinututukan ang chart ni Steph. Hindi po nila sinasabing guaranteed, pero sinasabi nilang statistically significant ang similarities or pagkakapareho. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng analyst na dapat maging maingat? Ayan, kahit bullish po ang momentum, hindi ibig sabihin guaranteed ang repeat or pag-uulit sa taong 2017. Sabi ng mga technical purist, magaganda ang patterns ngayon pero may caveats. Ang macroeconomy, global risk sentiment,
regulatory factors, pati galaw ng mga whales. Lahat yan ay pwede pong magdulot ng interruption. Ang problema, maraming patterns nakawig ng 2017 pero hindi po ito nag-deliver. Kaya may mga analyst na nagsasabi na short-term target muna sa $2.60 hanggang $3 bago mangarap ng malaki. Ang iba naman nagsasabing kailangan pa rin natin ng fresh or bagong catalyst bago mabasag ang resistance zone. Ano naman po ang susunod kung sakaling mabutas ang $2.45 to $2.60? Yan, kapag na-break or nabasag po ng malinis ang $2.45 to $2.60 na resistance, ibang usapan na ito. Posible po ang bagong leg pataas. Pero ang timing ay unpredictable. Ang pinakamalaga po ngayon ay bantayan ang volume spikes, on-chain supply drops, at saka macro landscape. Para po sa mga traders, ang setup na ito ay high risk pero high reward. Para po sa mga long-term holders, ito ay rare window kung saan ang market structure ay nagiging pabor sa kanila. Ang tanong lang ay gaano po katibay ang kanilang patience at saka discipline or pasensya at saka disiplina. Ngayon ay ano naman po ang aral mula sa chart comparison dito ni Steph is Crypto. Ayan, sabi po ni Steph, hindi kailangang eksaktong pareho ang price movement para maulit ang structure. Ang history doesn't repeat but it rhymes. At ang structure ngayon ay consolidation, tightening range, at saka rising volume kung saan ay hawig sa pre-breakout environment. Pero volatile pa rin po ang setup. Ang sinasabi po niya ay ang malaking galaw ay maaring magsimula ng tahimik. At sa tingin po niya, tahimik pero malakas ang build-up ngayon. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabing unreal or mukhang hindi makatotohanan ang setup dahil bihira na mag-align ang technical, sentiment at saka liquidity conditions sa ganitong paraan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung magpapatuloy po ang institutional inflows at kung mananatiling mababa ang liquid supply sa mga exchanges, may chance sa XRP na umangat ng malakas. Pero dapat po nating bantayan ang $2.60 dahil ito po ang unang battlefield or dito po magkakaroon ng matinding labanan. Kapag nabasag ito, posibleng mag-retarget po ang presyo sa mas mataas na zone. Pero kung hindi, mananatili muna tayo sa consolidation. Ang bottom line, ang setup na ito ay sobrang intriguing. Pwedeng simula ng bagong wave o pwedeng maging trap. Ang market ang magsasabi, hindi ang hype. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.